gagawin natin ngayon? Monday today. So, maghahatid tayo. Tapos, kape muna tayo. Good morning, good morning. Sarap ng kape ko. 3 in 1. So, magkakape tayo ngayon. Tapos, katatawag ko lang sa AAB for the board exam in preparation for my exam. So ngayon yung application yung aking application na ginawa, so kailangan ko daw i-submit yung notary page today. So sasignan ko to, tapos signan natin yung notary page para sa aking exam, tapos i-email ko mamaya pagkahatid ko kay bossing. Yung notary page, yung ating application, yan ang ating application ID number, and dito ko sasubmit sa AAB. Ayan, okay. So sign na natin June 2024. Ito sila na siguro to. Mamaya daan tayo doon kung saan magpapanotary. Alright, side freezer ko. So itapon ko itong shrimp kasi basura tayo today. Tapon natin ito yung outside freezer, iba pa yung nasa loob. Tapon natin itong yan, pagka yung mga na-spoil na pagkain, mini-freezer ko para pagdating ng basura din, ano siya. So isang tip din yun, yung mga kunwari kumain kayo ng hipon tapos yung ulo ayaw nyo, huwag nyo tatapon sa trash. Anything, yung mga isda na buto-buto ng kahit chicken na medyo matagal pa ang basura day, ano nyo, compile nyo dyan, ilagay nyo sa freezer nyo, sa outside freezer. Patigasin nyo muna, tapos pag basura day, saka nyo siya itapon para matigas. Ayan. So matigas na yan yung ating freezer, mga mabaho na so, basura day. Usually kasi basura day namin dito sa area namin ay Monday ngayon. So dyan na, naririnig ko na siguro yung yung blue. Maganda yung ating araw ngayon. Yun. Edco. Doon pa siya, umikot pa siya. Tayin natin dito. Ganitong oras tahimik dito sa lugar namin. Sa umaga. Napakatahimik. Magmula yung tumigil ako ng pag-inom, lumakas ako sa kape. So it's been na rin sa atin medyo matagal-tagal na rin tayo na since yung pagkukwit natin ng tagay-tagay. So lumabas ng ating ang ating toxic sa katawan. So mas maganda ang feeling pag ganito, yung walang hangover, especially pag Saturday and Sunday. Yan, Friday pa lang pag nagpe-prepare ako ng lechon, ayan na yan, na ako, nag-shot na. Tayo natin basura. Ito yung aking kumpare na si amigo. Tingnan yung naka-blue, yung nakabangga ng Carne Ace, kung nag-park siya doon. Yan yung Carne Ace. Yan, itong kasing sakyan ni Ace, pag wala pag wala siyang parking, kasi nagpa-park, nagkataon, ito puno ito yung time. So yung Carne, kaibigan natin doon siya, si Ace, yung anak ko, nagpark siya dyan sa Migo, morning. So dyan sa may pula, doon sa may pulang kotse na yan. Kasi puno nga itong area. So kwento ko lang sa inyo,
So ang nangyari, so ito, puno ito. Gabi na yata dumating sa Ace, puno ito. I think Monday yata yun eh. Hindi, Saturday. Kasi Sunday, following day mag-church kami. So puno ito. So nagpark si Ace doon. Yan ang car ni Ace, yung anak ko na lalaki. Yan yung car niya, yung Honda. So nagpark siya doon sa may red. So itong kapitbahay natin, ang bahay niya ay 1, 2, like itong bahay namin 1, 2, yeah, dalawang house lang, isang bahay lang pagitan. So ang nangyari, nagpark sa Ace doon madaling araw, kasi alam kong madaling araw kasi naano ko dun sa camera namin, yan o. Yung ring, yung kagandahan ng ring camera, kaya nga advice ko sa mga nandito, maglagay ng maraming camera. Ako meron din ako sa likod, sa harap, at mga secret pa. So ngayon, itong camera ko, ang camera ko na yan, nahagip niya yung pag-alis ng yung sasakyan niya na kulay blue. Ang sasakyan niya ay nandun nakapark sa kanyang parking area doon. So nakapaatras yan. So ang eksaktong location ng anak ko ay doon sa may pula. So siguro madaling araw yon, na alimpungatan pa, maatras siguro si amigo. Biglang, ito, hanapin ko yung link ha. Yan o, boom! Kung paano siya umatras ng madaling araw at nabangga niya yung anak ko. Yan, nakapark dyan sa may pula, which is that time wala siyang space kasi. Legal naman yun kasi walang space that time, so pwede yun sa mga kapitbahay. So ganoon din yung mga ibang kapitbahay dito nagpa-park pag may space. So yan ang nabangga. So nakita ko yon, dyan na yung basura. So nahagip ko, sinearch ko sa aking camera yung ring. Kaya maganda ang ring camera. Okay? So nahagip niya, ang layo. So nahagip niya, shadow lang naman eh. So umatras siya, yan. Hanggang sa pang! Boo! Laki ng damage yung sakyan ni Ace. Ang laki. So matagal nang ginawa. I think 2 weeks. So ang ginawa ng kapitbahay, naghanap-hanap pa ako. Ito namang kapitbahay namin, sa kanya may camera. Pero hindi rin daw gumama, nagtanong-tanong ako. Tapos itong camera namin dyan sa kapitbahay na yan, may camera dyan sa may RV. Pero hindi rin gumagana. Ay, gumagana pero hindi niya masyado, kasi nakatakip yung RV. So hindi niya mahagip yung sasakyan dyan. So dito naman, hindi naman gumagana yung camera nila. So dito rin, kapitbahay, malayo. So sa akin, nahagip niya. So anyway, nung una talaga, hindi ko siya pinaghinalaan kasi nag-ano pa kami. Nagkwentuhan pa kami ng Sabado kung sana magkaroon tayo na ayusin ang camera nila. Ganyan, hanggang sa linggo na nag-uusap-usap kami bago mag-church. So kasi naalarm sa Ace linggo na ng umaga eh, yung anak ko na may bangga. Nagkukwentuhan kami dito, yung asawa, yung kapitbahay, sabi, tapos yung nakabangga, sabi niya walang pagdududa sa akin din. So nung nakita ni Ace yung camera at sinearch niya yung iPad ko, si Ace primero, siya na ang suspecha niya kasi nga ina-analyze niya kung paano yung pag-atras ng sakyan
Sabi niya, positibo daw na siya yan. Sabi ko naman, hindi ako maniwala kasi nga, nag-uusap-usap na kami. Kumbaga, tinatanggi niya, hindi niya, may narinig siya, sabi niya. Pero, hindi siya ang may gawa. So, primero, nagsinungaling. Tsaka wala sa utak ko talaga na siya. Kasi alam ko, siya ay mabait at hindi nagsisinungaling sa aking pananaw, no? Siguro, pero tong anak ko si Ace, makulit. Sabi niya, no, positive yan, dad. Positive yan. Sabi niya, siya yan. Sabi ko, pero ako, ayaw ko maniwala eh. So, nung nakita ko yung clip, parang hindi eh. Parang sabi ko, parang may umatras na mabilis na dumaan na sakyan. Tapos, nabangga niya. So anyway, kwento ko lang. So hanggang sa nakausap ko yung kapitbahay, siya, yung asawa niya. Tapos after church yata, or Monday na. So Monday na, no, nakalipas na ng isang araw, ay pumunta sa bahay at nagdo-doorbell at sabi niya, bigla akong niyakap at sabi niya, sorry daw, medyo mangiyak-yak siya, laking mama niyan, laki niya. So pasensya ka na lang, ganito ganyan, kasi alam ko mabait siya eh. So nagsinungaling siya, parang siguro, sabi ko okay lang, kasi naintindihan ko siya, niyakap ko siya, laking mama eh. Siguro 6'5" yan, no? Ano eh, para siyang bata na may iyak sa akin. So okay lang yan, ako eh, huwag mo nang isipin yan, at gawin lang natin yung tama. So medyo Spanish ano siya eh, may hirapan pa siya mag-English. So hanggang sa kinausap na rin ako ng asawa niya, kasi si asawa niya medyo articulate or fluent sa English. So yun, nag-usap kami, ang napag-usapan, ipapaayos nila, papahiram pa nila yung kanilang sasakyan, which is pinahiram din sa amin. Pero I think isang beses lang nagamit ni Ace sa school niya that time, kasi nga bangga nga. So anyway, hanggang sa hindi siya mapakali, balik ng balik, nag-aas ng apology. Sabi ko sa akin, wala na yun. Walang problema yun, kasi tayo magkakapit bahay dito at nangyayari talaga yung mga bagay-bagay na ganyan kako sa kanya. So anyway, medyo na ano siya, kasi nagsinungaling siya eh sa akin eh, at hindi lang sa akin, sa amin. So tapos na-realize niya na mali yun, na-konsensya siya. Then naisip niya na kailangan niya magsabi ng totoo. So para makaluwag daw, hindi daw siya makatulog, di ba? So ang lesson dito, number 1 is maglagay ng camera na nahagip niya from malayuan. So ang lesson number 2, huwag magsinungaling. Kung may kasalanan, aminin ka agad. Okay, kasi hindi ka talaga makakaano niyan, makokonsensya at makokonsensya ka. So yun, so advisable talaga, must yan, na kailangan may camera tayo sa harap ng bahay, sa likod. Ako meron din ako sa likod, marami akong camera. Meron din ako sa Pilipinas, sa bahay nila Mama Jean. Ang binili ko ay yung YWZ, yan, ilalagay ko yung description link, YZE, napakagandang camera. So yun ang ating naisipan na pag-usapan out of the blue. So kasi nga nakwento ko lang, kasi nakita ko si amigo at itong ano niya, itong sasakyan ng anak ko na nandiyan nakapark, tapos yung pula na sasakyan dyan, naalala ko lang ba. Pero meron kayong makukuhang lesson doon sa sinasabi ko, kasi kailangan maglagay ng camera sa harap ng bahay. Okay, yung ring. Okay, so ngayong panahon ngayon, maraming nangyayaring hindi maganda. Dati nanakawan din ako dito nung unang taon namin, wala pa kaming camera, I think first year. So yan, mga pangyayari na hindi natin inaasahan,
Pero sa panahon ngayon, kailangan mag-ingat. Kailangan tayo mag-ingat sa mga bagay-bagay. So, yan, pupunta na tayo mamaya sa sa maghahatid. Diyan na yung basura, maghahatid, tapos magawa na tayo ng notary, panotaryo tayo. Ito rin, tatapon na rin natin yan. Diyan na yung trash boy. Ano kayong kinukuha? Kulay. Yung kulay blue muna. Yung mga recycle. So ito muna ang kukunin. Mga plastic. Mga plastic muna ang kinukuha niya. Edco. Yan. So ito mga recycle kasi yan kulay blue. So tayo ng next. Morning. Ayan, galing. Yun. Ayun, ano? Mamaya, so okay na yung blue. Itabi na natin para linisan. Linisan natin ito mamaya. Okay, yan muna yan. Mamaya ulit yan. Ligot lang siya. Doon pa rin yung trash. Tatapon pa tayo ng iba. Kailangan empty natin lahat. Ayan, alis na. Meron pa tayo additional trash. At maghahatid tayo. Hatid. Tapos muna tayo sa pag-notary. Tapos send natin yung application for exam natin. Ko dapat i-pick up may ko trash yun. Homeless yung pinahayan. Tapos nung huli na mag-usap nga lang ni ako si mas lema as a charge nurse. Parang help siya, parang prito pala Prito yung kinain mo Pero masarap. Daming lang, sumasaw-saw ang either 4 or 5 yun, 4:30 or 5. Okay, dito tayo sa UPS. UPS tayo punta. Okay, dito tayo sa UPS para sa ating notary. Panotarya tayo. Ang cute ng sakyan, late Mini. Sarap i-park yan. So, andito na tayo sa UPS. UPS para sa ating Can I have it notarized, please? He's the only one who does notaries. Thank you. No. Go ahead, man. Let me bring my book over. Alright. You have your ID with you? Sure. Okay. Thank you. Sure. Notary is $15. Okay. You're gonna send it? Yeah. I'll find out for you right now. Sure. Okay, there we go. That's ready for you. I'll get the signature on number 6. Your right thumbprint next to the signature. Just sideways, straight down. Yeah. Alright, thank you. Okay. Ready? Yeah, you can throw it in the envelope and then I'll quote you a price for shipping. Yes. Just put it on the scale first. So UPS to this location, it gets there on Friday for the starting price, $15. Did you need it there sooner, or did you want to see how much? So how soon is soon? Like tomorrow? We have deliveries for tomorrow, but they're a little expensive. How much? About $69. Oh, just do it regular. Yeah, it's expensive. So Friday, huh? Friday, yeah. Right. It's Your phone number? 562-100. Thank you. So Friday?
Friday estimated, yeah. Okay. Your address? 21 Wood, CA 907. Thank you. Alright, I'll give this to you so you can confirm there's no mistakes on the screen. Let me know if you need anything changed. Okay. 0. Everything is correct? Yes, sir. Alright. Confirm, right? Yeah, go ahead and press confirm and then a signature once you scroll to the end. Print. Yeah. Thank you. I'll take the envelope. Thank you. Alright, shipment and notary total is going to be $30. 30. So just press the red button and skip that first part. Alright, here's your receipt with the UPS tracking number. Alright, sir. All set? Alright. Thank you. Have a good one. Ito. Right. Total natin sa panotary is 15. Plus yung shipment niya is 15. So total is $30. Okay. So marireceive pa nila by Friday. Friday daw. Ayan. So magche-check tayo ng email ng next week. Next week or next week. Tagal pa naman exam ko eh. So yan po ang UPS. Yan, nakapag-notarize na tayo. Nakapag-send na tayo ng application natin for our exam this December. Hopefully titingnan natin kung okay na lahat yung aking mga transcript na-evaluate na yun noon pa eh. So no need for me to submit a new transcript records from the Philippines kasi nga na-evaluate na noon pa at okay pa daw yung aking file doon sa evaluation body. So kailangan daw re-application lang, magbayad $115, tapos titignan kung okay na, tapos mag-send ng email, tapos kung okay na ako mag-sit ng exam by December. Okay, so mahaba-haba yung aking time pero napakadami kong kailangan i-review kasi ang clinical lab scientist exam ay napakahirap, hindi basta-basta. So let's see at sana maging successful ang ating ginagawa ngayon, especially wala na tayong mga distraction sa buhay. So ayun po, tara na at ayos na ang ating mag-wait na tayo na hanggang next week kung anong kailangan pang gawin. Babush! Diyan sa UPS tayo nagpa-notary. Bye-bye! Okay, tayo muna tayo ng loto. Dito sa 7-Eleven. Yung katabi lang ng UPS to. So, tayo muna tayo. Tayo muna tayong loto. 2 super, 2 power, 2 fantasy. 2 power, 2 mega. 2 power, 2 super, 2 mega. And $12 fantasy 5. $12.25, right? Yeah. Okay, $10 more, right? $10 more? Yeah. And can I have $5 fantasy 5 on it? And another, this one separate. And another $4 fantasy 5. Thank you. So the replays. Yeah, just replay everything. Just the trash. So what about that? That's good? Just trash, yeah. Alright. Okay. Thanks.